Ayan mga boss, galing Lucena City. Yan, pumunta ulit sa atin mga boss, gawa ng yung kanilang Barako 2. Yan o. Yan yung mahirap andarin mga boss. Tapos nagpapalit sila ng pipe. Tapos marami tayong ginawa mga boss. So subaybayan nyo na lang mga boss. May mga matututunan kayo rito mga boss. At ayan, makikita nyo naman mga boss, sariwang sariwa. Konti pa lang natatakbo, diretso change oil na mga boss ito. Pero ang hirap daw paandarin. Syempre, pag mga bagong ganito, sundan nyo lang. Madali lang to pagka nasundan nyo, mabilis na paandarin. Yan, 585 ang natatakbo mga boss. Galing Lucena City. Yan, pumunta sa atin dito mga boss para ipaayos. So sa mga ganitong problema mga boss, i-adjust lang yan. Marami na tayong tutorial niya mga boss kung ano yung ginagawa. Siningit lang natin to mga boss, gawa ng galing Lucena. So andahin pa natin tatapusin dito sa labas doon sa kabila pa, marami pa. Ito lang muna. Yan, gagawin dito change oil, banjo bolt, tapos ito one way valve, tapos malagitik daw, sukatin natin yung pagka-action up. So yan, kalimitan talaga rito mga boss, kaya lumagal lagitik agad. Makikita nyo naman yung kanyang tangos ng langis. Maraming bakal-bakal. Kulang kasi yung langis dito mga boss. So 1 litro lang nakalagay dyan. Dapat talaga yan, medyo marami. Kasi 1.1 na nga yung pinakamaunti. 1 litro lang yung napapalagay. Tapos yun, isusukatin natin yung valve clearance mga boss. Adjust natin yung itong compression release. So yun, kondisyon natin kasi sa mga ganitong bagong Barako mga boss, yun yung mga ginagawa natin. So kung medyo malayo kayo, kaya namang hindi DIY yan, sinishare ko na lang sa inyo mga boss para all goods ang Barako 2 ninyo. Barako 2 2023 model. Kapansin nyo mga boss, yung mga bakal-bakal na yan, yun yung nagpapalaki ng clearance sa barbula, yung valve clearance mga boss. Matalas yan kaya dapat talaga change oil agad pag gano'n ang nangyari. Pag nakita nyo kulang, pwede nyo dagdagan, or siyempre pag kunti pa lang yung natatakbo, change oil na muna, dagdag na muna bago mag change oil. So kahit sabihin ganon, babaklasin na muna natin yung kanyang valve clearance. Titingnan natin kasi malagitik daw, pero mamaya pa yun, pagkasali ng langis kung magbabago yung andar. Pero kung hindi naman, kung hindi magbago, titingnan pala natin. Pero kung magbabago naman, hindi na natin i-adjust. At habang nagsasali ng langis itong kasama ko, ang gagawin ko muna mga boss, tatanggalin ko yung kanyang banjo bolt. Bubutasan natin siya ng 1/8. 1/8 ang binubutas natin mga boss sa banjo bolt. So wala nang ibang binubutasan. Huwag nyo nang butasan, huwag nyo nang galawin yun doon sa may engine sprocket. Ang kailangan lang naman ng mas maraming oil flow ay yung sa head natin, kasi iisa na yung bearing niyan. Hindi na katulad ng Barako 1. Sa Barako 1 nga, double bearing pero malaki ang butas. Sa Barako 2 pa nga, maliit na yung butas, iisa pa yung bearing. Kaya kapag sobrang init mga boss, mapapansin nyo lumalagitik. So yun yung pagkakaiba ni Barako 1 at ni Barako 2. Kaya mas maganda talaga, sinasuggest natin na butasan na yung banjo bolt or palitan nyo ng pang B1. Pero yung banjo bolt ko mga boss, dun sa aking Barako 3, trinay ko siya ng 316 yung binutas ko.
medyo manipis na pero mas malakas syempre yung oil flow. Yun, pero hindi ko na ginagawa yun doon sa mga inaayos natin mga barako. Yung 1/8 na butas, okay na yun. Doon lang sa pansarili ko itrinay kasi masira man sa akin. Pero yun nga, yung mga na-testing na, kasi tested na yung 1/8, doon na lang tayo sa 1/8. Hindi na ako nagpapalaki pa ng ibang bala ng barina doon mga boss. So ito mga boss, yan, ito yung bubutasan natin ng banjo bolt. Doon sa mga hindi pa familiar dyan, binubutasan talaga yan. Nasa sa inyo naman kung makikiayon kayo sa trend na binubutasan yung banjo bolt. Nasa sa inyo yon mga boss. Pero ang epekto talaga nito, mapapansin nyo naman, doon sa lahat ng nagbutas, lumalamig syempre yung cylinder head. Medyo malamig yung singaw nun. Kumpara natin doon sa malitang butas, malakas nga yung pressure pero kulang yung oil flow or yung mabilis dapat talaga ang kailangan na circulation ng langis para malamig. Kapag kamalit ang butas, di mabagal yung circulation. Malakas lang yung pressure mga boss. So, ganun lang yung paliwanag natin doon. Kaya binubutasan natin. At yun, kapag kabutas ang ginamit mga pambutas, barina, hugasan nyo ng gasolina yung mga boss. Kasi kapag ka may natira namang debris doon sa pinagbutasan natin, baka makasira pa yun doon sa camshaft. Kaya kailangan sigurado doon sa pinagbutasan natin, walang natirang mga ribaba. Kaya yon, kapag malinis na, nasigurado na natin, hahanginan yan mga boss. Hanginan nyo para sigurado na walang natitirang mga dumi-dumi bago natin ilagay doon sa kanyang cylinder head. So, kapag nahanginan na mga boss, pwede nyo nang ibalik yan, ikabit doon sa cylinder head. At ayun, kapag naikabit na natin, so itutuloy-tuloy ko lang yung paggagawa natin. Pagkatapos ito mga boss, ikakabit ko na yung oil filter kasi nakapagsali na ng langis yung itong kasama ko mga boss. At ayan. Yan yun, yung oil filter papalitan na natin. Tapos kasunod niyan mga boss, marami pa tayong gagawin dito. So, take time na mapanood nyo to para yung may mga barako to dyan na ganito yung problema. Kasi ang problema nga nito, ulitin ko lang mga boss, yun, mahirap pa startin. Kapag napanood nyo to mga boss, doon sa mga ginagawa natin, napakawang click nito mga boss, saglit lang, soft touch ang mangyayari dyan. Tapos 530 na tatakbo, palit oil filter. Pero kalimitan na nagagawa natin kapag sa dealer, hindi sila nagpapalit ng oil filter. Hindi ko alam kung bakit. Isipin natin mga boss, ang oil filter, tagasala ng langis. Kung hindi mo papalitan yung oil filter sa first change oil, ano mangyayari? Naandun yung mga debris, yung mga ribaba doon sa oil filter. Pag ikot ng langis mga boss, pag circulate ng langis, madumi pa rin yon. Kasi yung mga ribaba nga naandun sa langis, iikot na naman yon. So, ganun lang yung paliwanag natin mga boss. So, ayan, okay na mga boss. Na-change oil. Yung banjo bolt, nabutasan na. Kulang na lang ito. One-way valve at saka iayos natin yung carburetor at saka yung yung valve clearance sa compression release. Ayan, dumako naman tayo dito sa mga boss, sa engine top end niya mga boss. Ang ginagawa ko dito, yung compression release, ina-adjust natin. So sa pag-a-adjust mga boss, may mga nagtatanong, depende yan. Hindi ko direktang maituro sa inyo kasi baka pag halimbawa pinakita ko yung ginagawa tapos hindi nyo nasundan, baka sabihin nyo mali yung turo ko. Basta ang ginagawa natin dyan, ina-adjust ko ng naayon dun sa palo nung weights mga boss. Kailangan balance yun. Although sabihin natin naka-design na yan, pero para sa akin, para makuha natin yung soft touch na hinahanap natin, yung isang pindot lang na napakabilis paanda rin mga boss, yun ang sikreto ni Barako 2. Nai-adjust na natin yung halimbawa, nai-adjust natin yung carburetor na 3.5 natin, tapos naghahanap tayo ng madaling paanda rin, iaayon natin yung pag-a-adjust ng compression release. At ayan, kung mapapansin nyo mga boss, 530 plus na natatakbo, iba-valve clearance natin. So medyo malagiti kasi yung under nito. Susukatin natin
para makita nyo. Baka sabihin nyo naman bagong-bago kinakalas. Hindi ganun yun mga boss. Kapag umingay, kailangan ma-valve clearance na yan ng maayos para hindi naman, syempre bagong-bago eh. Pag napakinggan niya ng iba, sasabihin yan, ba't ganun ang tunog? So iaayon lang natin yung clearance. Kasi dito, yan, medyo malaki mga boss ha. Ang nakuha nating clearance dito ay 13 and 15. So napakalayo na. Intake niya 13, tapos yung exhaust niya 15. Dapat yan mga 8 Gs lang. So yun yung isang dahilan bakit umiingay, lumaki na yung clearance. Tapos kaya bakit lumaki agad yung clearance, marami kasi mga ribaba dun sa langis. Yun yung nakikita natin. Hindi naman basta-basta yan lalaki ang clearance, hindi naman daw persado yan eh. Tapos ito pa, idadagdag ko na rin. Kasi meron mga nagko-comment dyan, mas magaling pa raw tayo sa engineer. Mga boss, ipapaliwanag ko lang sa inyo, ang design engineer, taga-design lang yon. Pero yung sa after sales, dito natin makikita kung ano yung problema. So, yun yung trabaho natin, iayos yung mga nakikita natin ng problema na hindi naman natin sinasabing mas magaling tayo doon sa nag-design nito. Ayun, sa totoo lang mga boss, tayo, sinishare lang natin yung mga alam natin. So, pabor pa nga sa inyo yun eh. Pero merong mga nag-komento talaga, medyo doon ako na magkukomento na sasabihin mas magaling pa tayo sa engineer. Hindi ganoon yun mga boss. Basta ginagawa natin kung ano yung nararapat, kung ano yung gusto ng customer, kung ano yung kagaganda ng motor. Kasi yun nga, yung mga design engineer, hindi naman natin yan. Hindi natin matatawaran yung mga galing niya mga yan. Kasi sila yung taga-design eh. Kaya lang, yun nga, sa after sales, doon na lumalabas yung mga problema. Kaya nandito tayo yung gumagawa ng mga solusyon. Hindi tayo nagmamagaling mga boss. Ginagawa lang natin yung makakabuti doon sa motor. Siyempre, bago ang binili ng may-ari, dapat maramdaman naman niya na bago talaga, hindi yung mahirap paandarin. Tapos patirik-tirik, maingay, makalansing. So yun, ganun ang gusto nating mangyari dito sa mga motor na dinadala sa atin. Hindi tayo nagmamagaling mga boss ha. Kaya binabahagi ko nga sa inyo yung mga ginagawa natin para yung mga malalayo dyan, syempre kaya naman nating or kaya ninyong gawin. Basta nakita nyo ngayon, kaya nyo nang gawin yan. Yun nga, doon sa 3.5 na adjust, halos kalimitan yun ang ginagamit, 3 to 3.5. Pero kung ang gatong nyo ay pangit din, huwag nyo sisisihin yung mga nagsasuggest ng 3.5. Bakit gano'n? Nag 3.5 na, hindi pa rin. May mga factors pa rin na nakaka-apekto doon sa mga sinasuggest natin na dapat gawin. Ito, ayan napaka-soft touch na niya mga boss ha. Kung hindi pa ganito yung mga barako ninyo na electric start, yan, ganito yung ginagawa mga boss. Gayahin nyo lang. Nagpalit na tayo ng banjo bolt. Nag-change oil. Yung fuel tank up niya mga boss, tinanggalan natin ng one-way valve. Tapos tune up. Tapos compression release, in-adjust natin. So, yun, pinalta na rin ng tambucho. Yan. Kasi mainit daw ang singaw nung kulay itim. So, yun, yung mga ginawa natin. Pero tingnan nyo mga boss, Masyado talaga
malaki ang butas ito. Kaya pag malakas butas, lalo pag nasa sidecar yan, siyempre, ano yung over. Konti na lang, konti pindot na lang po yan. Dati yan ay pag hindi. Ayan, tapos kung ako ang tatanungin mga boss, gusto ko lalagyan ko yan ng headlight switch. Kasi isa pa yan sa nakaka-apekto sa cold start. Kasi umiilaw na agad yan. Medyo, syempre, AC type yan. Nakakabagal pa sa ikot ng magneto yan mga boss. Kasi nagkakaroon ng load. May load agad ay. Yun. Pero, syempre, nakadesign yan sa AHO. Automatic headlight on. Syempre, design ng mga engineer yan. Baka madali na naman tayo. Sabihin na naman, may magkomenta na naman, bakit binabago nyo. Yun sa akin nga mga boss, yun ay sa ikigaganda. Yun ay sa mga gustong mabilis paandarin si Barako 2. At para hindi na rin naman mapundi yung ilaw mga boss. Kaya yun yung mga ginagawa natin. Pero nasa sa inyo na rin yun kung gagayahin ninyo. At ayun mga boss, tapos na. Ayan, may labit ng tambutso si Busing. Pauwi ng Lucena City mga boss. At ayun mga boss, si Busing na anti-testing. Tingnan natin kung mabilis nga niyang mapapaandar. So, tapos up, carburetor. Ibig sabihin ay ayusin ng carburetor. Magkano siya yun? Thank you po. Magkano siya yun? Nasa ano yun? Nasa 300 lang naman yun. Yung gano'n ba?